Most loving Father, you have brought us to the beginning of a new day. As our eyes open to the morning light, our mouths praise your beauty and goodness in the splendor and design of your creation. We accept the renewed gift of life and grace with gratitude. We offer you our every thought, word, and act today, and pray that it be in accordance with your will and in furtherance of your glory. Make us instruments of your presence to others. Use our minds to understand the big picture, our hearts full of passion and purpose, and our hands to build partnerships. Let us be adequate persons to become architects of change and fulfill our promise of elevating lives of communities and people we serve. When evening comes, gather us again, safe under the shelter of your wings, to rest confirmed in your love. And with the assurance that with your help, we have taken one more step towards a better world. Amen. Maayong hapon sa tanan, and welcome this afternoon to the November episode of our CGM Talk entitled Maria Cacao. I am Rave, and I'll be your host for today. I am the Program Officer for Events of Casa Gordo Museum under the Culture and Heritage Unit of the Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. The CGM Talk is one of the many programs and activities of Casa Gordo Museum to promote Cebuano culture and Filipino culture to our audience. Now, the talk this afternoon is actually two parts. First, we will have the talk about Maria Cacao, followed by the launching of our online exhibit and our children's book, Maria Cacao in the 21st Century. So, we would like to thank all of the people who are watching right now, especially to DepEd Cebu, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay Division as well. Without further ado, I'll be introducing our speakers for this afternoon. We actually have two speakers. Now, our first speaker is the former chair of the Women in Literary Arts Cebu, as well as an officer and board member of several literary groups. She was fellow to the Faigao, Iligan, IAS, and UP Visayas Creative Writing Workshops. She is currently the Region 7 Coordinator for Literary Arts of the National Commission of Culture and the Arts. She is also the head for content for Culture and Heritage Unit of the Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Please welcome Ms. Heidi Emmy Palapar. May hapon sa tanan, daghan kayong salamat sa Casa Gordo Museum, no, for bringing this talk and especially focusing the talk for November
about our folk tales. So we will be highlighting one of our folk tales this afternoon. Unya, malipay sad kayo mi nga ma-launch sad ang book, no? It's a coloring book. Later on, maghimo niya taog ka ng picture book. But it's, as Ray mentioned, it's Maria Cacao in the 21st century. Daghang kayong salamat sa atong mga nananaw karon. Yes, and aside from Ms. Heidi, we also have the former editorial art chief and editorial cartoonist of Sunstar Cebu. He is an award-winning poet and cartoonist, visual artist, and recipient of Don Carlos Palanca Award for Cebuano Short Fiction in 2005. He is also the creator of Jimsky Comics, Latagaw Comics that were published in Sunstar Cebu newspaper. Sa bukid sa Mahayahay and poetry book entitled Kisaw sa Dapukaw nga mga Adlaw. He held many solo and group art exhibits here and abroad. He also was a fellow artist of Li 100 Establishment Culturel Solidaire in Paris, France. Please welcome Sir Joshua Cabrera. Hi. May hapon ka atong tanan and daghan kayong salamat no sa pagduyog kanamo aning among virtual launch of art exhibit. No. So, welcome aboard. Okay. So, Sir Joshua and Miss Heidi, we will start into this is like I have questions for you. Do this like a talk. Okay, so sorry about that. We are experiencing a little bit of technical difficulties atong connection, of course. Again, I am not from Cebu, so I'm from Surigao in Mindanao. Unya, wala pa ko nakadungog about Maria Cacao. Kay lain po ang mga stories dito sa Amua. So I'm here. Most probably naabot tayo uban nga mga we have audiences nga wala pa pud kaila ni Maria Cacao. So my first question is, who is Maria Cacao? I think for ako ba mo alam to ba yes, si Joshua? I think we need to answer siguro from Miss Heidi and Sir Joshua. Iunod ta ko na ako'y kanang katawanan nga tubag anak. Basahan ka ang libro no. Para maila-ila ninyo si Maria Cacao. But you will find that Maria Cacao is supernatural being siya, no? So, encantada na siya. Unya. Nana siya yung mga ipangguhat alang sa mga tao. Unya. At murag ba-discuss naman niya ang tibuok elements no, of Maria Cacao. Unya. Magpahuwang ni siya si Maria Cacao sa mga tao. And then, naani siya dulawanong galyon, no? It's a golden galyon nga mo dala sa iyahang mga kakao para import no dito sa gawas o mga paligyan dito balik siya aron na madana sa niya mga bagong plato, mga bagong utensils na ipahuwang sa mga tao. George, ipadayon ka ang story what happened to Maria Cacao. Dali kani si Maria Cacao no. Bata pa ko nakadungog na ko ani niya nami version ani sa Maasin. Actually taga Maasin City ko. Nagdako, no? Diha ko nag-elementary o high school. Then, si Maria Cacao na sinati ko niya, dili pinaagi sa mga libro, magazine, or comics, or mga publication, or kundili, dungog-dungog ras mga istoryas, mga katiguangan. No? So, kani ko nos Maria Cacao, matud pa, usa kuno kadiwata. No? Dito sa Maasin City, di pat na city sa una, naingan lang dito Pugaling nga lugar, Pugaling Beach. Then ang kini nga baybayon, mga 3 kilometers away from sa among balay, no. Liguanan ni siya sa mga tao, man usual nga destination sa mga tao kung mga ligog dagat. Then sa lugar na dako kayo nga bato, no.
kini nga bato murag bungtod kadako, no? Mga boulders daghan kayo magpatong-patong. In fact, ang mga bata mutungtong ani nga bato kay mamba dagat. Ang dagat lawom kayo. Matud pa sa mga taga didto, kani kuno nga bato, usa kuno kadakong palasyo sa una. Diha nagpuyo si Maria Cacao. And then si Maria Cacao sad makig halubilo sa kuno sa mga taga didto, no? So, sa akong naibawan, si Maria Cacao, at that time nga, nagpahuwang siya mga gamiton sa kumbira, mga plato, mga kutsara, tinidor, panuag pang uli. So, nahitabo, iyang sirado ang iyang palasyo. Ug man ako na mahitabo karon nga atong makita ang mga bato na lang sa Pugaling. Silang Pugaling, nga sa duol ana nga lugar nga Kanturing, no, usa ka baryo sa Maasin City nga nadiha ang Kanturing River. Inya kanang Kanturing River matud pa ana sad mag-agian ang galyon nga bulawan ni Maria Cacao. So ang naghatag ng tanghagaan ni kay nganong ang istorya ni Maria Cacao naa sa lain-laing lugar sa Visayas ug Mindanao. Then bisan tuog walay klaro nga documentation, walay klaro nga storybook about ana. Magtakdo ang mga istorya. Pag-abot ko Cebu, naka-encounter sa istorya ni Maria Cacao. Pareho ang dagan sa istorya dito sa Maasin. Manay dakong tanghaga kung giunsa na siya pag-share ba sa lain-laing lugar. So, sa tanaw, word of mouth ba doon siguro ni mga istorya ra. No? So, manay akong gikan sa ilaha no dito sa Maasin, murag lain to siya nga version. Naato siya gamay ng lahi nga version sa Maria Cacao nga naa sa libro no. Kay actually daghan kayo versions ang Maria Cacao nga tale. No, in fact, kung ako padayunon pagani ang storya, butog raman ko dito nga na siya bulawanong galyon, na moadto siya sa gawas no sa nasod to ply her cacao. Unya mobalik siya. But matag agi sa iyahang galyon sa suba, whether Argao or Dalagete ba or sa dito sa ilahan ni Joshua sa Maasin, kung naa nay break tulay din ha. Masangit yun na mabungkag. No? Unya, usasad sa rason nga di na sa mubalik ko no, na ni balik di na kayo makitaan or di na mahikip si Maria Cacao kay ang gihangyo man is Maria Cacao nga ayaw nag-agi dinhi sa imong ruta dinhi sa suba nga naa ang tulay kay mabungkag ang tulay maghimo mi sa panahon kuno sa Amerikano. We're going to make a bridge, no, a concrete bridge, and we don't want you to pass by here because it's supposed to be permanent already, and we don't want you to have your ships snag sa ato ang bridge. So, usasa na sa rason ko nung awa na mo mahikik si Maria Cacao sa mga tao. I see. So, ingana na siya, no? The stories of Maria Cacao is actually spread out and shared not only in the Visayas but also because when I did a light reading about Maria Cacao, kita ko nga somewhere in Iligan ay naasad ko no sila let's say version of the story which still Maria Cacao ang character. What I know is that one of the reasons that everywhere or maybe in any place in the Visayas, no, nag-share manggutta og language. So the tendency is that naana sila yung mga stories unya more or less parihara og what we call in folktale motif. But another reason also why the story, the folktale is shared is because ang mga Cebuano moadto man sa laing-laing dapit, no? Migratory sad ni ang mga Cebuano, murag ato sila sa places where they see better opportunities in other parts of the country, and most especially other parts of the Visayas and Mindanao, where the language actually Cebuano is also it's basically the same sa. So mo to nga na spread sad na ang folktale sa aning mga lugar. Maudi ay. Now,
what I've noticed po no sa we have different there is a Aluginsan, they also have a Maria, but it's not Maria Cacao, it's Maria Tangan. And then the same story, she would lend people what they need, pero wala nagiuli, wala na siya nagpakita balik. But let's go to the book. It's more focused on Argao na Maria Cacao. Diba? Now, sir, since we are talking about the book na, I'd like to ask Sir Joshua, the book is right here, by the way. Let me just get it. So, Paonisia, here is Maria Cacao. And yes, Miss Heidi also has the book. So, sir, I'd like to ask you about the inspiration behind your illustration ni Maria Cacao. The depiction of her being, how do you call it, lumad looking. Okay. Actually, dugay na po ganang mga folkloric na story, no? Labi na kay local. Kay na-curioso lang ko kay para nako, importante kay na siya nga foundation, no? Sa usa ka artist, usa ka magsusulat, usa ka nang lain-lain nga klase sa tao, no? Importante kayo para nako. Then so man ang akong gibuhat, magsikog basa-basa, siguro tanaw-tanaw sa mag-google ko, magbasa-basa ko mga libro nga about folklore ana. Then kaning Maria Cacao, pagtan-aw na po sa usual nga mga visual interpretation sa iyang image, sa kung tan-aw, murag siya gi-portray as murag ang iyang sinina, murag na siya resemblance ba sa mga Greek mythology ba, sa mga babae sa mythology sa Greece nga white ang gisuot, kanang nakatuga. Oh sir, nakatuga na sila og costume. Murag linen nga white, then na crown nga flower sa ilang head, na symbol of power, eternity, o glory. Then so nakita nako sa itsura ni Maria Cacao. Then nagunaw ko nga si Maria Cacao taga Argao man, no? Then Argao is famous for kanang hablon. So then hablon exist ya dugay na kaayo, no? Even before the Spanish came sa Pilipinas, no, nana siya nga practice. So nagunaw ko nga why not gamiton nako ang hablon as sinina ni Maria Cacao nga nas Argao, di ba? Para nako mas appropriate ba, no? Then si Maria Cacao pasad nagpuyo og langob, so lumad dun ni siya, you know, organic din kay siya nga tao nga naa diri sa yang murag subuan nung dugayo ba. So man ang akong gitry o gamit ang hablon nga mga design o ang indigenous nga mga patterns sa iyang sinina, no? So man ang nigawas sa diha sa akong illustrations. I see. Dito kay kasagaran, most of the depictions, especially in the books when I was still studying, nga dugay na pud to. The Diwata and the Encantados that we see in the books are not really kana sigurong anchored into kanang costumes nga mga Filipino. Ang even the appearance kay naay uban depiction sa mga Diwata na to karon nga tag-as kaayo ilong, more western na ang kuan. So it's very nice. It's very nice that Maria Cacao in this book is depicted as a native or a lumad. I Okay. can actually give a little bit of explanation nga nung naingana na siya. Na-westernize na ang ilang look because if you're referring to Encantada, that's a Spanish na concept, no? And then they always describe as mga guwapo, you mentioned cats ilong, looking, and definitely because the idea comes from the Spaniards, no? So, muna naingana tingali ang depiction of Maria Cacao in the past because she's said to be an Encantada. But this is also kaning version ni Joshua, very interesting because he's trying to Sabonize, no? Maria Cacao, which is rightly so. Kay Maria Cacao is also like, if you think about the cacao, it's a dark fruit, no? Dark na siya tanam. So, labi na kung imo nagtabiya, no? And it's made into chocolate. So, mahibong kaharap po si Maria Cacao, bibikuan yun na siya, kanang tabuno, no? So, lahi yun sa ning version ni Joshua nga
murag lumad niya ang si Maria Cacao. Mm. Nindot tayo magigamit niya ang hablon. Yes, of course. It shows identity Exactly. of Maria Cacao coming from Cebu. So, in fact, if you notice, kung manotice ninyo sa itsura ni Maria Cacao, gimo anak mo siya character study, nga ang iyang cheekbone medyo high cheeks, ang kanang medyo nasa cheekbones niya, baga siya guwait, no? So, then dili ang iyang ilong kay dili good kaliwtew ana, no? So, akong i-try og capture ang natural gani nga beauty sa usa ka Pinay, no? So, mana ang gawas, no? Yes. So, another question. I think it still goes for both Ms. Heidi and Sir Joshua. If we break up or break down Maria Cacao and her, let's say, components, how does it reflect into the Filipino society before and maybe today siguro? There's a very interesting study. Josh, ako una. There's a very interesting study that Dr. Erlinda K. Alburo, who, by the way, we also want to thank because she's one of the consultants, if not the consultant tamo for the book. No, in fact, the story, the one that I retold, passed through the eyes of Dr. Alburo, and Joshua also, I think, consulted her, no, on the matter of the artwork. So she had I think, siya ang original Maria Cacao, meaning after the Maria Cacao in Folktale, she's the Maria Cacao. Grabe ang iyang studies about Maria Cacao, no? She mentioned, well, actually, very interesting studies. First, you're talking about components. She has a paper actually that breaks down the story into what we call in folktales as motifs. So, makita nimo ang kanang aspect of magpahuwam in the motif of the folktale. That's called the lost lender, no? Lost lender because nagpahuwam siya o ginawa siya because there's the loss of the trust and sincerity or the kanang murag kasabutan, there's an unspoken kasabutan sa mga tao na uli biya og gyud ka tumungam ka. So mo nang na lost lender na siya. The second aspect actually is that of the Maria Cacao na gyud kuno nga version. And that's where instead of the lost lender, murag naay supernatural being like an encantada, onya naa siya'y cacao plantation, onya niya kanang naa siya'y barko, ang galyon, onya ang kaning barko masangit sa tulay. And these components are part of the second motif, which he calls the Maria Cacao motif na gyud no, which is the murag original na gyud nga Maria Cacao. What happened, of course, which is natural for folk tales, somewhere down the ages, no, in time, sa kadaghan nga magstorya-storya, mag-proliferate na siya nga tale. Usahay mapunan, makuhaan, usahay na ay duha ka tales nga makombine. So mo to nahitabo niya what we have been given at this time, no, at this point in time, is kaning tale nga gi-retell nato sa ato ang libro. So ang atong book, by the way, is called Maria Cacao sa 21st century. Ang akong sunod nga question is, this is for Sir Joshua. Why did you situate Maria Cacao in the 21st century? Okay, yan ni siya. Ako ihatag ang credit sa title na ni Ma'am Dr. Hope sa Banpanyu, no? Siya yung nag-suggest ala nga title. Then ako sang gi-carry, kinakita na ko ang sense, ang relevance title. Actually, ang story is not situated in the 21st century. Ang Bisaya na nako ng Maria Cacao sa siglo 21. No? Actually, ang storyan, ang kuana na ang sinalya na kay kumusta man ang sugilano ni Maria Cacao karong panahon na, no? Nakam-up na nako nga pangutan na tungod atong natoy exhibit
nga ni arts festival diri sa Cebu, din kasagaran nga mga participants kay mga friends kasi nako. But mga bata pa kayo siya, half my age. No, so nindot kay ilang mga trabaho. No, tanaw din mo, grabe ka, kita din mo ilang enthusiasm, ang ilang ka-eager o ang craft, no? Nindot kayo ang ilang mga illustrations. Ang theme sa ilang arts festival is more on Japanese folklore. So talaga mga manga o anime, most of mga manga nga material o anime are based on Japanese folklore. So ang nahitabo ato, impress ko sila mga trabaho, then improve ako man yung utana ko nila kung kaila ba sila Maria Cacao. Ning sa tanan nga akong ipangutana, wa sila kaila. No? Then mga batan-on pa kayo ni sila. Then akong gitanaw nga dili man ako ma-blame sila kung sila kaibaw sa istorya ni Maria Cacao. Kay bisag ako nakasugat ko nga ni Maria Cacao dito sa probinsya sa Maasin, sa Maasin sa una, istorya ra man to sa akong lulo, no? Wa mo pinabasa nga material about Maria Cacao. So manay usas mga trigger nga nung ganahan ko nga i-push ni nga project, and I'm very thankful also to Miss Heidi Palapar, kay timing kayo nga na sila nagbuhat siya story about Maria Cacao. So matong ni-propose ko nga akong himuan og illustrations. Thankful kayo ko kay nasugot siya. So money karon nahitabo. So ang ako lang tan-aw kay moabot ang panahon nga kaning mga batan-on man na si mopuli sa atong lugar karon. No, nanana na sa mga bag-ong sulbo nga mga batan-on. Nya kaning mga tawhan nga wa kahibaw ni Maria Cacao, so tan-aw nako murag sad kayo paminahon ba nga little by little or hinay-hinay mawagtang jud eventually ang atong folktales, no? So I hope nga by in this way kining gibuhat na mo nga publication kining Maria Cacao sa siglo 21 makatabang sad ba sa pag-promote o pag-share sa story ni Maria Cacao o punpuhon ng uban pud nato nga mga folktales, local folktales, no? So mo na siya nga daghan kay tag mga storya nga mga nindot kayo nga I think that kung matagaan siya attention jud nya masuwat siya nya matagaan himuan siya storybook, something that we can be proud of ba natong i-share pud sa gawa sa nasod, no? Nga dili lang kay kita magsige lang tag praise kung unsay gihatag sa mga sa laing nasod sa atoa. So kita na say mo share sa ilaha kung unsay nindot nato, no? So I hope nga one day makabuhat sa tag arts festival nga ang tema nato local folklore, no? So mo na siya. Ray, if I may give a rejoinder kay nadipay kay kuno nga daghan kay tag mga taga DepEd nga teachers, yes, o niya si mga DepEd officials who are watching our CGM talk. Yes, no, I think it's very important that we preserve what we have or what are left. Although there's so many still yet, no, of our Cebuano identity, our Cebuano culture and heritage. Of course, this have to be more importantly shared to the young, no, because sila may sumusunod, mawata, sila na sa preserve and mupasa sa next generation. No, I think it's very important that we are able to maybe teach them, whether informally or formally in schools, our Cebuano culture and heritage, because remember, this is their identity, and this will give them the sense of pride, no, of where they come from. And I'm very happy na one of the directions of DepEd now is really regionalization in terms of looking at the arts, for example, no. So hopefully in this direction,
kuan gyud ni siya no kanang ma-implement gyud ni siya og tarong, and then muna ang kaning one of the tales or one of the most popular folk tales nato is Maria Cacao. Mainhan na gyud si Maria Cacao and so many other characters, but there are so many stories pa gyud actually. Kani among gibuhat ni Joshua no kanang may serve as a resource for the teachers to teach to begin no the teaching of folk tales in their classes. So una among gibuhat ni Joshua, we're preserving stories by coming up usahay lisod kayo pag come up gani from among end ni Joshua no kanang trying to preserve the stories and ensuring that they get published so that it will be shared no. But kami as writers and artists in Cebu, naasad ming amo ang gitawag nga advokasya nga ma-preserve nato ang mga stories ug ma-share gyud ni siya bisan sa mga henerasyon nga sunod namo. I see. Actually, agree kayo ko anang kita mo'y kinahanglan mag-promote aning atuang stories kay sa pagkakaroon ang mga batanon, the young ones right now are easily, let's say, influenced, especially that we have the internet, communication nga kanang kasagaran sa ilang makit-an kay dili na noon from the Philippines or from Cebu but more from internationally, so it's really good to have that sense of identity. Ang ako rin may problema no na they get to know cultures outside of their own, but di sila mahibong nga ang ilang nakitaan nga mga, for example, mga characters in the stories of coming from other countries, lahi man sa ilaha no, lahi ilang naong, lahi ilang kinaiya. So that should actually begin the conversation na mangita sila unsa may mga stories na mga pariha na ko ug na pariha na ko kinaiya. So we have actually our very own stories. Yeah, I think our stories can be at par gani with the. Yes, I think they are at par with the stories of those who are coming from other countries. So in fact, in fact ako, grabe man ko ka-fan ni Miyazaki ng mga Totoro, mga Spirited Away. In fact, naman siya gani tan-aw na ko may resemblance gani pud sa atong kultura. Ganong maka-relate din kay ta Asian ay siya ba? Asian. So, yeah. Asian, yes. Amragoldool sa to manang grabe kayo makita nako ganong na-in love ta silang mga trabaho drawn kay ta because makita nung ito nato kung ang ila ganing effort, makita nato unsa nila kalab ang ilang kultura, makita nato unsa sila ka dedicated silang gibuhat. Ning reflect sa ilang trabaho, manang nindot kayo ang ilang output. Yun ang ako nag-experience ako ani nga na-mesmerize kayo ko silang mga trabaho to the point nga amura gani sa dimo nato. Nga amura ko gimino, nga amura nakalimot na sad ko nga ang pagpauli padung sa atong kaugalingon. No, nga malimot ta nga namo dito atong kaugalingon, no. So mo sa mga challenge pod nga manang importante kayo nga i-strengthen nato atong foundation sa atong kaugalingon nga kultura. Okay, once maka-encounter ka, grabe ka, amazing nga mga trabaho sa gawas, at least, ma-appreciate na to, but not to the point nga makalimtan na to atong kaugalingon. No, nga. In fact, it will serve as inspiration, pagkahatag na tong standard nga, ginahan ko nga, kung dili gani mo to, kung mas munindot pa dito akong trabaho, ani. Di ba? Kaya makita man ako ang potential sa mga artist nga, grabe man kayo ang talent, atong mga local talents, no? So, ang ato lang siguro nga na kung unsay may pwede nato ma-share, mga ginagmay utang nga makahatag nila direction or maka-strengthen sa ilang unsa sa ilang identity, makahatag nila o di sila mag-identity crisis, ana. Ang atong mabuhat, no? Actually, it's a responsibility sa para nako social responsibility as an artist, as a writer, ana. Kamo na ato ma-share sa community. So that's it. Okay. Now, this is the last question that I have for you. By the way, for our viewers, kung naamoy mga pangutana, please just write them down sa atong comment section. Kay ako po na siyang ipangutana sa atong duha ka speakers.
From me, my last question is that since we have Maria Cacao for the 21st century, Maria Cacao sa siglo XXI, naapabatay lain nga mga characters from Cebuano folklore that you will be producing, Sir Joshua and Ms. Heidi? Ikaw to bang, George, atong plano? Yes. Oo. Actually no. So actually nananigsuot si Heidi. Ako na lang ang paghatag na lang o ang pagbuhat na lang illustrations. Then I don't know if you're familiar with Juan Pusong, no? So that Juan Pusong. Juan Pusong. Another character na po. Another popular character actually in Cebuano folklore. I see. Now, guys, since I've mentioned earlier nga we have two parts for our talk for today. It's not only just a talk, but also the launching of the book. Actually, Miss Heidi, Sir Joshua, and the Casa Gordo team went to Argao to do the ribbon cutting there and a storytelling session. So we have a video for you. Now, let's all watch this. Mga bata, ganahan ba mo makadungog sa mabulukong kasugiran ni Maria Cacao? Mao kining libro nga atong basahon karong hapuna. Maria Cacao sa siglo XXI. Gidibuho ni Joshua S. Cabrera ug subling gisugid ni Heidi K. Palapar. Kaniadto sa langob sa Lantoy, sa kinatas-ang bukid sa Argao, nakapuyo si Maria Cacao. Si Maria Cacao usa ka engkanto. Maanyag, makidaiton sa mga tagilungsod ug mupakita sa mga tagilungsod inig takdol sa bulan. Gitawag siya sa mga tao sa maong ngalan, kay iyang gipanag-iya ang dakong kakawan sa bukid. Ang iyang mga kakao, giingon nga itumod niya ngadto sa Amerika. Iyang mga kakao, ipasakay niya sa iyang bulawanong galyon, usa ka dakong sakayan nga malamaton. Ug tungod sa kadako sa iyang sakayan, ang palo niini masangit sa taytayan sa Argao. Mahugno ang taytayan matag-agi kuno niya sa suba sa Argao. Matag uli ni Maria Cacao gikan sa iyang panaw. Magdala gyud kini og mga galamiton. Nagilak-gilak nga mga kubyertos og plato ug mga mamahalon nga mga panapton o mga sinina o biste. Kining mga dala ni Maria Cacao, iyang ipahuwam sa mga tagilungsod. Gamiton kuno nis mga tao sa ilang mga hikay, sa kasal, bunyag, ug uban pa. Kay kung adunay mga panginahanglanon ang mga tao, manghuwam lang silang Maria Cacao. Muadto lang sila sa baba sa langob sa Lantoy, ug mubungat sa ilang gustong hulman, ug sa sunod adlaw, anaa ng galamiton o kwarta bakaha sa tugkaran sa ilang balay. Usa ka adlaw,
Adunay inhinyero nga naabot sa langob ni Maria Cacao. Aduna siya gihangyo sa engkanto. O Maria Cacao, tuyo ko usa ka hangyo. Mahimo ba nga ang imong galyon ayaw na iagi sa suba sa argaw, aron dili na intawon mahugno ang taytayan nga among simintuhon. Ang mga tagilungsod, kanunay nagkanayon, nga kinahanglan ang taytayan himuong habog, aron dili na matandog kini. Ang mga Amerikano, nagplano di ay nga simintuhon ang taytayan, aron malig-on kini. Misugot kuno si Maria Cacao, ug sukad, wala na gyud iagi ang iyang galyon sa suba sa argaw. Mao nga wala na gyud maunsa ang gitukod nga simentong taytayan. Mura na pud og mihawa si Maria Cacao, kay wala naman siya nagpakita na, ug wala na puy mipahulam sa mga tao ug mga galamiton. Adunay miingon nga tungod kuno nga natagam nas Maria Cacao sa mga tao nga mihuwam kaniya, apan wala na ipanguli ang mga gihulman. Usahay, kung adunay maasoy nga naguba nga taytayan, sa dalagete, sa manipis, o mananga, ang mga tao muingon. Mibalhin nagpuyo si Maria nga engkanto, sa laing suba na miagi iyang galyon, kay laing taytayan na karon ang nahugno, ug wala na siya ikita namo sa dugayng panahon. O mga bata, mao katong kasugiran ni Maria Cacao. Maria Cacao with Miss Heidi dito sa Argao. No? We've also seen the depiction of Sir Joshua sa kaning mga lugar ug setting ug asa nga makit-an si Maria Cacao din higikan sa atong libro. Now, at this point, we will be catering questions from our audience. So naana tay mga nag-send og questions nila through our FB Live na ay usad dinhi nga si Archela Villarubia. Ang iyang question is that, ask lang ko ma'am and sir, ilado sab si Senyora Malta dinhi sa San Fernando. Is Senyora Malta and Maria Cacao related with each other? Kay save sila og timeline og sa story. So mao na iyang question. Josh, kaila ka aning Senyora Malta? Ako sa no, so maybe if you can compare it, no? But what we know is that mugamit yun sa kaning mga versions ni Maria Cacao, mugamit yun ang Maria Cacao, no? Or it could be the Maria Tangan, but that's for other places. But San Fernando is quite near, so I don't know, but I cannot answer that until I read the story myself. Or hear the story myself. So most probably Miss Anchela no nga the story of Senyora Malta most probably usapod ni siya sa katong, as Miss Heidi mentioned earlier and Sir Joshua, usa ni siya sa mga stories nga katong part nga na-share na nga naara gihapon po dinhi sa Cebu. Another question is that mula ko sa ipangan, ang question dinhi kay, how can the story of Maria Cacao be related to millennial and Gen Z generations who grew up immersed with technology? So unsaon kuno og relatable ani nga question into the younger generations? I think what Casa Gordo Museum is doing is making use of technology online, doing this online exhibit, and we're launching here online, we're discussing the story online. That's a way also of reaching out our very techie mga millennials, no? But the point here is the story itself, you know, and
it's very important, whether it's written or it's heard, that the story itself must be preserved and shared. No, it does not take technology. What will probably be applied na ani nga, and this is where the creativity of our millennials, our young generation, will come in, is their interpretation of the story. No, so. Okay, now we apologize. Again, we just experienced a technical problem sa amo ang camera, but we have a spare one, so no problem pa ta ana. Magpadayon tanong with another question. So, hello ma'am, sir. I want to ask lang, how is Maria Cacao similar or different from other diwata or encantada in Filipino folklore? Is Joshua still there? Maybe Joshua will answer this. Ay, sige, kang Sir Joshua daw ni Sir. Okay. Actually, daghang version sa mga diwata, si Maria Cacao is known for kanang ang daghang versions. Padungog ra ko? Yes, sir. Okay. So, daghang versions sa Maria Cacao, no? Actually si Maria Cacao is murag usual man siya nga diwata, di ba? Pero murag siya lay murag maadwingan nga engkanto, no? Pero usually ang atong pag-portray of diwata is that kanang mangkidnap og bata or maibgan, no? Kay maibgan kag diwata, dalon ka sa ilang palasyo nya, kung mangayo kag asin kay iuli ka, kay mahadlok sila asin. Then pero dili jud ka exactly iuli sa balay, kun dili ibilin ka sa tumoy sa dakit or akasya, no? Okay ra? Nawag tang ang audio ninyo. Hello, sir? Yes, sir. Okay, okay. Sir. Then, si Maria Cacao, na siya version nga, aside from tigpahuwam o mga galamiton sa mga tao, na po siya version nga mangulikta o kalag sa mga nangamatay. O, mura siya Hades. Comparable sa Hades na siya, inana nga kuan nga version si Maria Cacao. Na po ilaing version si Maria Cacao nga siya na nga lang murag mo sidus og mga tao aron di na kauli sa ilaha. Na namang inana. Actually na po may 20 ka version si Maria Cacao. Actually more, Josh. Manay gisulti ni Ma'am Linda Almoro sa kuan ni Dr. Linda Almoro. Then kana tanan wa na nako mabasa tanan. So di kayo po kuan kung unsay diferensya ni Maria Cacao sa ubang mga diwata o encantada sa Philippine folklore, kay mura man siya ga-represent gud sa mga diwata na basically mao na siya kay ubang mga diwata may mga ngan, di ba? But actually Josh, sa I think makakita ta og kanang kaparehuan, no, kanang similarities also with Maria Cacao and for example si Maria Makiling. Kanang magpahuwam ba? The low slender nga motif na dito. Yeah, so it is possible that there are actually aspects of the story that is shared and even characteristics of ang question magud dinhi diwata manggod, no, or the encantada naa sa tingali na sa kaninang mga story. So
which is again not surprising kay more or less homogeneous manggutang nga kanang characteristics ba kay we come from one country. Okay. Last question. Is the story of Maria Cacao uniquely Cebuano or is it universal? There's a parallel story here in Leyte, Biliran, and Samar, but she has different names daw. In Biliran, Maria Cacao is called Benita who sells goods in Manila. So, mauna siya. So, I think this question was answered earlier. No? Nga, shared jud ni siya nga story, though na ay different sa ilang names and parts sa story are different, but the motive of her going to other places kay para mamaligya og goods is the same rajud. No? So, I'd like to thank our viewers nga nag-express sa ilang interest. They've sent these questions to us. I think there were more, but we don't have time. Yes, we don't. Actually, it is time for us to launch our online exhibit. We are very proud at Casa Gordo Museum that we've made an online exhibit about Maria Cacao sa 21st century. So you can actually visit our online exhibit through the website of Casa Gordo Museum. It's www.casagordomuseum.org. Yeah, naana siya option dito for online exhibits. And we actually have a teaser video for the online exhibit. So we will show it to you now. Okay, so that is our online exhibit about Maria Cacao. The link for the online exhibit will be posted in the comments. We also will be posting a poster kani sa online exhibit nato sa atong Facebook page. So don't forget to like our Facebook page for the online exhibit of Maria Cacao sa siglo XXI. Siya ang title sa ato ang book. And with that, I think this afternoon has been very delightful. No, si Miss Heidi and Sir Joshua joining us. Thank you so much, Sir and Miss Heidi. I'd like to take this opportunity to ask kung naa ba mo'y people that you'd like to thank for the project, Sir Joshua especially. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to Dr. Irlinda Alboro. Kay actually siya jud ang grabe ka nihatag og effort, time para pag-research aning Maria Cacao nga 20 ka book versions. In fact, iyan na ning gi-present sa lain-laing nasod, no, outside the country, no. And also dako kay siya labang sa paghatag og direksyon namo pag usay siya among pangutan-on ko. Siya mga illustrations nako na si Heidi po sa text, no. So dako kay mi pasalamat ni Ma'am Linda. Then ikaduha si Dr. Hope sa Banpanyu, no. Dako kayo siya og siya nag-encourage jud ni padayon dun ni. Then tabang siya nako og paghimo sa title sa libro, then sige jud siya follow up nako nga mahuman ni siya. Gitabangan sa kuniya nga makakuha og kanang assistance from the National Commission on Culture and the Arts. Then nakatulo si Professor JB Villasin, no, she is the former coordinator of National Culture and the Arts, no, Visayas sa visual arts, no. Usa siya mga yang gisuportaan ang akong ang kani nga project og si Professor Sad Palmi Tudtud, no, for the recommendation. And then si Florencio, no, for supporting and providing the my last question, no, ang katong if you'll be making more of these stories. Ang last dahil na ko nga question, where can our
Naputol? Where can our audience buy the book? I believe the book is available in the Casa Gordo Museum shop. As to the price and everything else, I do not know, but definitely there are copies left at the CJM shop, so they can find and buy the book here. So bisang karon panahon sa pandemic, quarantine pa sad ta most of us. You can buy it because I think mo online na ang Casa Gordo Museum shop, no? Actually, the shop started a Facebook page nga para ra jud siya sa kaning online products na online na mo nga mga services like books and Christmas decors. So pwede ra ta didto mo send og message and inquire for Maria Cacao nga book. And if I can take the opportunity, yes, I'd like to thank also Dr. Erlinda Alburo. She's been like my literary nanay, and she was one of the people instrumental in kanang reviving that love for anything Cebuano, especially the Cebuano story. So daghang salamat na Linda sa morning ako ang usa sa mga uli nimo, the original Maria Cacao, among giritel ang story ni Maria Cacao. By the way, na ko additional, magbilin sa ko og mga kopya sa kuan, Pamgras Hotel, kay na may kuan pohon, December 5 na physical nga exhibit o book launch po dito, pero limited ra ang audience mo, 30 people na siguro. I see. So for those of you who'd like na Facebook page, and as Sir Joshua mentioned, naapod siya sa Pamgras Hotel. And they should watch out later, probably in the next year, no? Hopefully, Josh, makalo siya ta sa ikaduhang nga folktale pa. Padaghanon ni pasanayon gyud ni ang kaning ato ang mga folktales no in the publication. So hopefully next year we can come up with Juan Pusong na. Yes, so that's very nice. So for our audience nga mga teachers from DepEd, and it's something to look forward to, di ba? It's something for us to teach po the younger generation about our stories. So with that, thank you so much to our audience for being with us this afternoon sa atong CJM Talk entitled Maria Cacao. We would like to thank again DepEd Cebu City Division, Mandawi City Division, Lapu-Lapu City Division, and Talisay City Division for being with us today. Sa katong mga nag-ask if there will be e-certificates, just answer our survey, nga i-post ang link sa comment section, and then you will be sent an e-certificate right after. If you'd like to be updated with our activities and programs here at Casa Gordo Museum, please like our Facebook page at www.facebook.com/Casa Gordo Museum, and we also have our website at www.casagordomuseum.org. And with that, again, thank you, Ms. Heidi. Thank you, Sir Joshua. And thank you, guys. See you again at Casa Gordo Museum.